Madalas nakakagulat ang mga desisyon ng Washington ukol sa Ukraine. Tumanggi rin si Elon Musk na payagan ng Ukraine na gamitin ang mga satellite ng Starlink para sa pag-atake sa loob ng Russia. Samantala, sa araw ding yon, ilang oras ang lumipas, ang Senado ng Kongreso ng Estados Unidos sa botong 86 laban sa 11 ay nagpasa ng batas tungkol sa mabibigat na parusa laban sa Russia. At ganito ang hitsura nito. Isang bilyonaryo ang nagpapabagal sa technological na tulong sa Ukraine habang halos nagkakaisa ang Senado ng Amerika sa pagboto para sa mahigpit na presyon sa Moscow. Gaya ng alamin nyo, mahalaga ang pagkakatulad na ito, pero dapat talagang suriin ang parehong pangyayari kung paano ito makakaapekto sa depensa ng Ukraine at presyon sa Russia. Ang pagtanggi sa paggamit ng Starlink sa Russia ay may mapaminsalang mga kahihinatnan sa Ukraine habang ang mga parusang ipinasa sa Senado at kung papasa rin sa House of Representatives, magkakaroon naman ng napakakalunos-lunos na epekto para sa Russia. Ako si Alexei Pechi. Bago tayo magsimula sa talakayan, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Malapit na tayo sa 300,000 subscribers at lubos akong nagpapasalamat sa suporta ninyo. Magsimula tayo sa kwento ng Starlink. Sabi ng The Atlantic, imbes na American Patriot Interceptor missiles na kulang dahil sa digmaan sa Iran, pinili ng Kyiv ang Starlink. Naisa nang gamitin ang mga Starlink satellite para tamaan ng mga Russian missile launchers. Malayo sa loob ng teritoryo ng Russian Federation. Ibig sabihin, imbes na depensahan ang sarili laban sa Russian ballistic missiles habang nasa himpapawid ng Ukraine, mas mainam na hanapin at sirain mismo ang mga missile launcher ng mga balistikong misail na yon. Pero para magawa ito, kailangan ng mga Ukrainian drone na magkaroon ng koneksyon sa himpapawid ng Russia na hindi kayang i-jam ng mga Ruso. Pero sa ngayon, ang Starlink sa ibabaw ng Russia, gaya ng alam ninyo, ay hindi talaga gumagana. At ngayon, hinihiling ng Ukraine kay Elon Musk na buksan ang operasyon ng mga terminal at satellite ng Starlink sa ibabaw ng Russia. Tumatanggi si Elon Musk ng SpaceX at hindi binibigyan ng ganong pagkakataon ang sandatahang lakas ng Ukraine. Ayon sa Atlantic, may mga hiling na payagang makakonekta ang Ukraine sa mga satellite ng Starlink sa ibabaw ng teritoryo ng Russia na kinikilala ng internasyonal na komunidad. Patuloy lumalapit kay Elon Musk si dating ministro ng depensa ng Ukraine na si Mikhail Fedorov na noong simula ng taon ay nakipagkasundo sa bilyonaryo sa pag-block ng sistema para sa mga tropang Ruso. Ipinapahayag na ginagawa ito ni Fedorov sa likod ng mga eksena dahil noong Hulyo, si Vladimir Zelensky ay basta na lang siyang tinanggal sa posisyon ng ministro ng depensa nang hindi nagpapaliwanag ng dahilan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, sa kasalukuyan ay wala pang positibong desisyon. At ang mga pakiusap mismo ni Fedorov ay wala ng gaanong bigat kumpara noong siya ay ministro pa ng depensa. Ipinipilit ni Elon Musk ang pangangailangan ng isang kasunduang pangkapayapaan at binabanggit ang panganib ng paglala ng digmaan lalo na kung papayagan ang mga pag-atake sa loob ng Russia gamit ang mga satellite ng Starlink. Sa kasalukuyan, ang mga tropang Ukrainyano ay maaaring umatake sa mga target ng Russia gamit ang Starlink system lamang sa loob ng opisyal na kinikilalang teritoryo ng Ukraine, kasama ang Crimea at mga okupadong teritoryo. At ang konteksto ng pagtanggi ni Elon Musk ay napakahalaga rin. Dati nang nalaman ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, noong pagpupulong sa White House noong Hulyo 28, personal siyang humiling kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Pahintulutan ng sandatahang lakas ng Ukraine na gamitin ang Starlink para gabayan ang mga drone ng Ukraine sa pag-atake sa mga target sa kailaliman ng Russia. Mukhang gusto nilang maimpluwensyahan ng Pangulo ng Amerika ang kaibigan niyang si Elon Musk. Ibig sabihin, hindi ito isang pribadong inisyatiba kundi isang isyung tinalakay na sa pinakamataas na antas. At dito, mukhang si Musk ay kumikilos bilang isang independenteng sentro ng pagpapasya na hindi direktang nakadepende sa posisyon ng White House. O kaya naman, nagpasya rin si Donald Trump na hindi ito dapat payagan. At nalaman din na tumanggi si Elon Musk na makipagkita kay Vladimir Zelensky kahit nung nasa Washington siya. Ngayon, pag-usapan natin ng mas detalyado kung bakit kailangan talaga ng Ukraine ang Starlink para sa mga pag-atake at hindi ibang bagay.
Ayon kay Dennis Stillerman, co-founder ng kumpanyang depensa ng Ukraine na Firepoint, ang paglalagay ng Starlink module sa mga drone ay magpapahintulot na mas eksaktong tamaan ang mga mobile na target sa Russia, katulad ng ballistic missile launchers na agad nilang nililipat matapos ang isang atake. Ayon kay Stillerman, ginagamit ngayon ang satellite communication ng SpaceX para gumawa ng strike zone sa buong frontline. Pero dahil sa paggamit ng sistema sa kailob-looban ng Russia, maaring mapalawak ang strike zone hanggang 500 kilometro at posibleng umabot pa ito hanggang Siberia. Ibig sabihin, nakataya dito ang konkretong pagpapalawak ng kakayahang militar mula sa limitadong front zone hanggang halos buong European na bahagi ng maruming Russia at posibleng lampas pa doon. Dahil dito, ang pagtanggi ni Elon Musk ay direktang nakaapekto sa kung gaano kalayo at ang mahalaga, kung gaano katumpak na maaaring tamaan ng Ukraine ang mga pasilidad ng militar ng kalaban. Ngayon, ang Ukraine, gaya ng inyong naiintindihan, ay hindi na humihingi ng mga raketa, hindi na humihingi ng mga drone, hindi na namin kailangan ng pahintulot para gamitin ang ATACMS sa Russia. Dati may pagtatalo noong panahon ni Joe Biden kung pwedeng gamitin ito sa Belgorod. Ngayon, meron na kaming sarili, pati mga raketa at mga drone. Pero ang koneksyon sa ibabaw ng Russia ay wala ang Ukraine. Ang punto ay, pagdating sa mga hindi gumagalaw na target tulad ng oil refinery o mga bodega ng Wildberries, mas madali ang pag-atake dahil hindi gumagalaw ang target na ito, alam ng lahat ang mga koordinado nito kung saan ito matatagpuan at hindi ganon kahirap subaybayan ito. Pero pagdating sa mga launcher ng ballistic missiles na gumagalaw at walang satellite tracking, hindi mo basta-basta matutukoy ang posisyon para tamaan. Ang posisyon mismo ni Elon Musk tungkol sa isyong ito ay hindi bago at masasabi nating consistent siya, dapat din natin siyang bigyan ng kredito doon. 2 linggo ang nakalipas, sinabi niya sa The Economist na malamang hindi aalis ang Rusya sa Ukraine at mahihinto lang ang digmaan kapag may kompromiso para sa Moscow. Ipinahiwatig niya na ibigay na lang daw natin ang Donbas sa mga barbarong Ruso at matatapos na ang digmaan. At hindi ito ang unang ganitong pagtanggi niya. Paalala lang, noong 2022 pa niya ito ginagawa dahil sa mga pangamba sa eskalasyong nuklear. Dahil sa takot niya na baka umatake si Putin gamit ang sandatang nuklear sa Ukraine, tumanggi siyang bigyan ng pagkakataon ng Kyiv na gamitin ang Starlink para umatake sa mga barkong Ruso sa Crimea. Ibig sabihin matatag ang posisyon ni Elon Musk na huwag magbigay ng kasangkapan na magdudulot ng paglala sa buong panahon ng digmaan. Kasabay nito, may positibong desisyon din para sa Ukraine na ginawa sa Washington. Ang mataas na kapulungan ng Kongreso ng Estados Unidos, ibig sabihin ng Senado, noong Biyernes ipinasang batas laban sa Rusya na may 86 na boto pabor at 11 tutol na naglalaman ng tinaguriang matitinding sanksyon na inihanda na namayapang Senador Lindsey Graham na pumanaw noong Hulyo. Matapos ang buwan ng paghihintay at negosasyon sa White House, naipasa ang batas na ipinangalan kay yumaong Senador Graham bilang pag-alala sa pangunahing may akda nito, na bigla ang pumanaw noong nakaraang buwan. Pinagsikapan ni Lindsey Graham at Demokratikong Senador Richard Blumenthal ang dokumentong ito. Bipartisan ang panukalang batas at ipinangalan na ngayon sa yumaong Graham. Ayon sa dokumento, kailangan pa itong aprubahan ng kapulungan ng mga kinatawan bago mapunta sa mesa ni Donald Trump para sa pirma niya. Magkakaroon ng kakayahan ng Estados Unidos na magpataw ng taripa na hanggang 100% tungkol sa nangungunang 5 bansa na bumibili ng langis at gas ng Russia kung saan ang bahagi ng mga produktong enerhiya ng Russia sa kanilang import ay lumalagpas sa 15%. Kasama sa definisyong ito ang India at China. Mayroon ding mga taripa para sa mga bansang tumutulong sa Russia na iwasan ang mga parusa. Ang pang-export ng Russia sa Estados Unidos ay papatawan ng taripa na aabot sa mismong kilalang 500%. Ayon sa batas, ipinapataw ang personal na parusa kay Vladimir Putin, mga opisyal ng pamahalaan at mga pinuno ng ahensiyang pangsiguridad ng Russian Federation. Saklaw din ng mga parusa ang lahat ng proyekto ng Russian LNG, ibig sabihin mga proyekto sa pagkuha ng liquefied natural gas, mga proyektong enerhiya sa Arctic, Tagong Armada, mga barko na ginagamit para sa paglilipat sa dagat ng langis, gas at uling, at pati na rin sa mga taong nagbebenta ng mga tanker sa Kremlin. Bukod dito, hindi pa ito lahat. Talagang interesting ang listahan dito.
Bukod pa rito, kabilang sa matitinding parusa ang Central Bank ng Russian Federation at ang mga pangunahing ko ng estado tulad ng Sberbank, VTB at Gazprom Bank. At dito may isang napakahalagang detalye. Ipinaliliwanag nito kung bakit mahalaga ang mismong pagpasa ng batas. Hindi lang ito karaniwang kautusan ng presidente, ibang antas na ng presyo rito. At si Vladimir Putin, pati na rin ang mga bangko ng estado at ang sentral na bangko ng Federasyon ng Rusya at iba pa. Lahat sila ay dati nang nasa ilalim ng mga parusa. Ipinapatupad ito sa pamamagitan ng executive order ng presidente ng Estados Unidos. Pero ngayon, kung may papasa ang batas na ito tungkol sa matitinding parusa sa kapulungan ng mga kinatawan, lahat ng mga parusang ito ay magkakaroon ng bisa bilang batas. Ano ang pagkakaiba? Mahalaga ito dahil kapag naipasa, tanging Kongreso lang ang pwedeng magkansela ng parusa. Ibig sabihin, kahit si Donald Trump ang magpatupad ng mga parusang ito ayon sa batas. Pero pagkatapos, kung sakaling gusto niyang pagaanin ang mga ito, kailangan pa rin niya ng pahintulot ng mga mambabatas, hindi lang basta bagong utos. Ibig sabihin, paano ba dati? Si Trump halimbawa, pwedeng magpatupad ng parehong mga parusa laban, sabihin na natin, sa Central Bank ng Russian Federation. Pagkalipas ng isang buwan, pwede niyang baguhin ang isip niya at basta-basta na lang bawiin ang mga iyon sa pamamagitan ng isang utos. Ngayon, hindi na pwede. Hindi na ganoon. Ngayon, kailangan ng muling dumulog sa Kongreso para ang Kongreso ang magpawalang bisa sa mga parusang ito. Tinatayan ng mga eksperto na malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Russia. Maaaring magdulot ng paghinto ng pagpasok ng cash na dolyar at euro sa Russia ang paghihigpit ng parusa sa sentral na bangko at mga bangkong pag-aari ng estado. Kapag nangyari ito, posibleng magkulang ng pisikal na dayuhang pera sa bansa dahil halos hindi na ito mabili ng mga bangko sa Russia sa legal na paraan. Sa huli, posibleng pilitin ang sentral na bangko na magtakda ng limitasyon sa pagbili ng cash na dolyar. Kung magpatupad din ng kaparehong parusa ang European Union, maapektuhan ang euro ng mga limitasyong ito. Mas mahihirapan ang sentral na bangko ng Rusya bumili ng non-cash na yuan, kaya pati pera ng China maapektuhan. Bakit? Dahil ang huling bahagi ng mga pagbiling ito ay ginagawa pa rin sa dolyar. Mas magiging komplikado ang bayaran ng mga Russian exporter, importer at kanilang dayuhang partner. Sa madaling salita, pwedeng sabihin ng US at EU, ganito, bawal na ang transaksyon ng mga Ruso gamit ang dolyar at euro. Magkakaproblema rin sila kung bibili ng non-cash yuan. Ibablock namin lahat ng kaya naming i-block. Para ang mga barbaro at hindi naliligo ay ma-isolate hanggat maaari. Ito ang sitwasyon na may pera ka, pero hindi mo magamit ang pera mo. O kaya may produkto ka pero hindi mo ito mabenta dahil hindi ka mabayaran at mahigpit ang access mo sa pera. Ito ang kinatawag na impyernong parusa. Kapag pinagsama ang dalawang balita, malinaw ang koneksyon. Ang teknolohiyang Starlink ay kayang lubos na palawakin ang kakayahan ng Ukraine na umatake sa mga pasilidad militar sa loob ng Russia. Nakablock pa rin. Sa desisyon ng isang tao, hindi natin maririnig. Imposible raw magwagi ang Ukraine sa digmaan, kaya dapat magbigay ng malaking konsesyon sa Moscow. Tungkol ito kay Elon Musk. Sa kabilang banda, sa parehong araw, halos nagkakaisang ipinasa ng lehislatura ng Amerika ang isa sa pinakamahihigpit na pakete ng pang-ekonomiyang presyon laban sa Russia sa buong digmaan. Kasama rito ang mga taripang aabot sa 500 sa mga iniluluwas ng Russia at personal na parusa kay Putin. Mga parusa laban sa Bangko Sentral at iba pa na pinagtibay bilang batas, hindi lang utos ng presidente. At dito makikita ang isang nakakaintrigang pagkakaiba sa mga paraan kung paano at dapat gipitin ang Russia. Ang militar, itong technological na kasangkapan gaya ng Starlink ay hinarangan dahil sa mga dahilan ayon kay Elon Musk na huwag palalain sa kahit anong paraan ang digmaan na ito. Huwag magdulot ng anumang paglala, baka gumamit bigla si Putin ng tactical na nuclear na sandata. Ngunit ang mga parusang pang-ekonomiya ay pinakamalakas at suportado pa ng batas.
Ngayon, may tanong. Si Trump, kapag nagpapasya kung pipirmahan niya ang batas o hindi, susunod ba siya sa lohika ni Elon Musk o sa lohika ng mga senador at kongresista? Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!